Welcome sa Berean Room Live today, kung saan ang bawat aral ay sinusuri, ang bawat doktrina ay tinitimbang, at ang Biblia ang ating tanging otoridad. Buksan ang inyong Biblia at sama-sama nating saliksikin ang kasulatan araw-araw. This is Berean Room Live, searching the scriptures daily. So, ito po ay video record na po sa kadahilanan na may mga sirkumstansya, pagka minsan, pagka umaga o tanghali, may mga trabaho at tungkulin tayong dapat gampanan. Ano po, medyo challenging na makapag-live tayo, pero salamat at sa biyaya ng Diyos ay makapag-aral pa rin tayo. Sa ating pag-umpisa, hayaan yung manalangin ako. Dakila namin Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Salamat sa bagong umaga na ito, pinagkakaloob ninyo. Pagpalain nyo yung salita na yung pagbubulay-bulayan at pag-aaralan na maging dahilan ng aming kaginhawaan at katagumpayan, Panginoon, sa araw na ito. Patnubayan nyo kami. Patawad anumang ayong pagkukulang pagkakasala. Salamat sa kabutihan mo, mga biyaya mo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Sa walang pagtatagal, ang ating pag-aaralan po ay dito matatagpuan sa Luke chapter 9 verse 23. Our topic for today is disciple. Disciple. Are you a disciple of the Lord Jesus Christ? So dito tingnan natin sa Luke 9:23. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sa Tagalog, at sinabi niya sa lahat, kung ang sinuman tao ay ibig sumunod sa akin at tumanggi sa kanyang sarili, pasanin niya araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ibig kong sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, kung sino man sa atin na sumasampalataya kay Kristo Jesus at nais matuto't sumunod sa Kanya, ito po yung mga kondisyon at pinagkakaloob ni Jesus para tayo ay maging Kanyang tunay na mga disipulo. So una, sabi po dyan, let him deny himself. So pagka lumapit ka sa Panginoong Kristo Jesus, makasumpong ka ng kaligtasan, sinampalatayaan mo siya, natatanggap mo ang buhay na walang hanggan, pinagkakalooban ka ng pagkaanak, na hindi ka nakakatulang maparusahan sa John 1:12, karapatan maging anak ng Diyos. Sa Biblia, mga kapatid, nais ng Panginoon, we learn to deny ourselves. Ano po yung mga itatanggi natin sa sarili natin? Una po, kung nais natin talagang sundin si Jesus, deny our own decision. Sa loob ng ating pangmakasariling mga desisyon, itakwil po natin yun. Kung ang desisyon natin para lamang malugod ang sarili natin at hindi natin nasusunod si Kristo Jesus dahil sa pagiging makasarili po natin, so nais ng Panginoon, itakwil mo muna yan. Hindi tayo makasusunod sa Kanya bilang mga disipulo kung pansarili ang ating mga pagdidesisyon. Halimbawa po, magbabasa ba ako ng Biblia o hindi? Pagka pinili mong magbasa ng Biblia, magbabasa ako dahil para sa Panginoon. So yung pagdidesisyon mong sa sarili mo, itinatakwil mo. Kumbaga yung desisyon mo ay yung sang-ayon sa desisyon ng Diyos. Yun po ang pagiging disipulo. So maglilingkod ba ako sa Diyos? Ayoko, tinatamad ako, wala akong kasama. Mahirap sumunod kay Jesus. Pero dahil ang desisyon ng Panginoon at nais ng Panginoon na ako ay maglilingkod sa Kanya, masusunod ang Kanyang desisyon. Yun po ay halimbawa at sa practical natin pamumuhay para matanggihan ang sariling desisyon. Simple lang, hanapin mo yung desisyon ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa, deny our own desires. Yung pang makasariling kalooban o pagnanais, pagnanasa. Hindi na po lamang yung mapalugod ang ating sarili, hindi na lamang po yung gusto lamang natin ang masusunod sa buhay natin, kundi ang kalooban na ng Diyos. Kalooban ng Diyos, magbulay-bulay tayo ng Kanyang salita. Kalooban ng Diyos na maligtas ang sino man sumasampalataya. Kalooban ng Diyos na hindi ka na naninigarilyo, nagbe-vape o nagbibisyo, ng bababae, ng lalaki,
o gumagawa ng mga anumang kasalanan na nakalista sa Biblia. Kalooban ng Diyos, naglilingkod ka sa Kanya, nagsasamba ka, nananalangin ka, nagpapatawad ka, naglilingkod ka sa Kanya at sa bayan o sa anuman pinagtatrabahuan ninyo nang may katapatan. Nais ng Diyos, yung kalooban niya na ang ginugusto mo. So kapag susunod ka kay Jesus na tinatakwil mo ang sarili mo, ibig sabihin tinatanggihan mo yung pansariling desisyon, dapat yung desisyong sang-ayon sa Diyos. Pangalawa, yung desire, yung kaloobang ng ating Panginoong Kristo Jesus para sa atin. Di ba? Panghuli, deny our own decision. Pangalawa, our own desire and our own dreams. Pangatlo, yung sariling pangarap natin. May pangarap ang Diyos para sa atin. May pangarap din naman tayo para sa atin. Pero kung tatanungin ko kayo, mas mahusay ang pangarap at plano ng Diyos para sa atin. Amen? So kung alam natin ang Diyos na makapangyarihan ay may plano at pangarap para sa buhay natin, maiging tuklasin natin ito. At pagka natuklasan natin, yun na rin ang ating pangarapin. Pangarapin natin na maging katulad ni Kristo sa kanyang pag-uugali, sa karakter, maibigin, mapagpatawad, mapagkumbaba, mapagbigay. Ang Panginoong Kristo Jesus, naging matiisin siya, alang-alang sa atin. So, bilang Kristiyano, ang pangarap na natin, hindi yung magkamit ng buong sanlibutan o magpakayaman o di kaya naman maitaas ang ating mga sarili. Ang pangarap na po natin ay malugod ng Diyos, maitaas ang Diyos, mapaglingkuran ang Diyos, mapagpala ng Diyos at mapagyaman niya tayo. Hindi natin pangarap yumaman sa ating sarili lamang, kundi nais natin, pangarap na natin, mapagyaman tayo ng Diyos. Siya na yung gagawa ng paraan pagyayamanin tayo. Ano po? So, sa umagang ito, ang salita ng Diyos sa Luke 9:23, and He said to them all, if any man will come after me, let him deny himself. Takwil mo ang sarili mo. Take up his cross. Yun na rin ang pasasanin mo. Mahirap ibig sabihin. Itakwil ang iyong sariling desisyon, sariling desire at sariling dreams. Your own pangarap. Ano po? Mahirap po yan. Pasanin mo yung ganyang krus, yung ganyang kalbaryo o pagsasakripisyo, alang-alang na pagsunod kay Kristo, and follow me. Sundan natin siya. So, saan ba gumagawa si Jesus? Saan naroon? Ipinangangaral siya, itinataas ang katotohanan niya, at pinadadakila siya. Doon po tayo pupunta. Amen? So, kung saan din naroon ang Kristiyano, nananahan si Kristo, ibig sabihin, hayaan natin ang presensya ni Jesus ang makita sa mga buhay natin. So, kung gusto mo maging tunay na disipulo ng Panginoong Kristo Jesus at nakalapit ka sa Kanya, pasalin mo ang iyong krus, itakwil ang iyong sarili, at sundan mo ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. This is your friend Hensumay Baptistiman from Berean Room Live today.